Blake's personal voice. Nandito ako ngayon sa Paris. Naglambing sa akin si Grace at pinakausapan ako na samahan ko daw siyang mag-shopping. Ay, ang babaeng ito, mukhang hindi na uubusan ng pera. Ilang milyon kaya ang dala niya. Pati ang mga credit card nito ay gasgas na sa kakaswipe. Poor thing, dahil wala silang karapatang umangal. Ang nakakainis pa, wala siyang kapaguran sa kakaikot sa mga mamahaling butik dito. Kung alam ko lang na ganito magiging papel ko na maging isang dakilang taga-bitbit, bakit pa ba ako sasama? Sayang lang ang kagupuhan ko kung hindi masisilayan ng mga magagandang Italiano dito dahil natatabunan na ako ng sandamakmak na paper bag sa muka. Wala naman kasing pakundangan ng babaeng ito kung makahagis ng mga pinamili niya sa akin. Wagas. Yung totoo, akala ko ba boyfriend ang gusto niya? Bakit kontratuhin niya ako ngayon ay para akong bodyguard / alalay niya? Nakakaubos ng pasensya. Ihagis ko kaya lahat ng bitbit ko ngayon sabay walkout. Tingnan ko lang kung hindi pagkaguluhan ng mga tao. Hindi matawaran ang kasiyahan niya nang sa wakas ay marating namin ng Givenchy Privilege Saint Honore flagship. Dali-dali itong pumasok sa loob at hindi na inalalang may mga kasama siya. Psst! Sut-sut ko sa alalay nito na si Lulu. Kasama rin namin ito dito sa Paris. Tawag niyo po ako, sir? Tanong nito na nilungon pa ang paligid. Sinisiguradong siya nga ang sinusutsutan ko. Tumango ako sabay ngiti ng pagkatamis-tamis dito na ikinakilig naman ito ng husto. Naman, wala talagang kakupas-kupas ang kamandag mo. Blake, hindi ko maiwasang lihim na mapangiti sa reaksyon nito. Can you take these bags for a while? Mag-CR lang ako. Nilambingan ko pa ang boses ko para naman mas convincing. Kailangan kong gamitin ang karisma ko para matakasan ko si Grace. Oh sure. Mabilis na kinuha nito ang mga bag sa akin kahit pa marami na rin siyang dala. Thanks, I owe you one. Sabi ko nang sa wakas ay nakawala na rin ako sa sumpa ng mga shopping bags na iyon. Nakakawala ng gandang lalaki. Kinandatan ko pa muna ito bago tuluyang umalis na gusto kong pagsisihan kung bakit ko pa ginawa dahil halos himatayin na ito sa sobrang tuwa. Ang sarap ng higa ko sa aking kama kung saan naka-check-in ako sa isang 5-star hotel. Kinuha ko ang mga gamit ko sa narentahan naming apartment at dumiretso na ako rito. Nakita ko ang aking cellphone sa ibabaw ng kama. Agad kong kinuha iyon at i-denial ang number ni Grace. Wala pa ilang segundo ay sumagot na ito. Hey, where are you? Why are your things are not here anymore? Bahagya akong inilayo ang cellphone sa tenga ko dahil sa lakas ng boses nito ay nabibingi ako. Kahit hindi ko i-loudspeaker ay dinig na dinig ko ang pagtatalak niya. I'm so sorry babe. Some things came up. I need to go back to the Philippines. Dad needs me there ASAP. Our private plane will be here at any moment to pick me up. Oh, come on Blake. You're not going to leave me like this, don't you? Iritado ang boss niya sa kabilang linya, but I don't care. Ganito siguro talaga ako. Mabilis magsawa sa babae at wala akong tiyaga pagdating sa mga ito. I'm sick and tired of her social issues. Nakaka-stress and I can't blame those keyboard mafias for spreading rumors against her. Totoong susunduin ako ng aming private plane pero early in the morning pa. Nagpa-deliver na lang ako ng food mula sa restaurant ng mamahaling hotel na ito. Nabusog ako ng husto at halos maubos ko ang lahat ng pagkain. 2:00 ng hapon pa lang kaya naman napagdesyonan ko matulog muna. Plano kong mamasyal sa gabi. Malay ko naman at makatisod ako ng magandang Italyana habang naglalakad-lakad. Narito na rin ako sa Paris, bakit hindi pa ako mamili ng para sa sarili ko? Habang nililibot ko ang isa sa pinakasikat na shopping mall dito na kung tawagin ay Las Galeries Lafayette ay talaga namang nalula ako sa mahal na mga presyo ng mga damit. Pero bariya lang naman ito para sa akin. Ang yaman ko kaya. Dala ko kaya extension card ko kay daddy. Ilang milyon din ang credit limit nito. Ang sarap lang talagang maging anak mayaman. Marami-rami na rin ang napamili ko kung bakit ba naman nang mapagawi ang mga mata ko sa mga magagandang rubber shoes sa estante ay bigla akong may naalalang pangit na babae sa mansyon namin. Naalala ko pa ang baduy na sneakers na paborito nitong suotin sa araw-araw. Sa huli, hindi ko na malaya na namimili na pala ako ng mga gamit na hindi na para sa akin, kundi para sa kanya na. Ay, bakit ko ba iniisip ang pangit na yun? Nakarami siya ng pasalubong sa akin na.
Angeline's personal voice. Hindi ko may paliwanag ang aking nararamdaman. Nagwawala ang puso ko nang marinig ko ang pamilyar na busina sa labas at tama nga ako ng hinala. Ang sasakyan ni Blake ang papasok ng gate. Oh my gosh, bakit pa para akong tulero? Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin. Sobra excited na ako na makita siya but at the same time, natatakot naman akong harapin siya. Natatakot akong ipagkanulo ng puso ko ang magiging kilos ko sa harapan niya. Kaya naman bago pa ito makapasok ng mansyon ay nagtatakbo na ako paakyat sa aking kwarto. Hey, Ate Angeline, napano ka? Habol tawag sa akin ni Bianca. Naglalaro kami ng Jenga sa sala at buhat doon ay nasilip ko sa bintana ang papark na kotse ni Blake. Ayokong abutan niya ako doon kaya naman minabuti ko na lang na umakyat at magtago sa aking kwarto. Pagpasok ko sa loob ay sumampagad ako sa aking kama. Naghanap ng magagawa kunwari hanggang sa makita ko sa aking side table ang latest issue ng isang sikat na fashion magazine. Binuklat ko yun at nagkunwaring nagbabasa. Kuya, where have you been? Hey, check your schedule. Wala ka naman international flight Dinig na dinig kong sabi ni Bianca. Mukhang sa tapat pa mismo ng kwarto ko nag-uusap ang dalawa. Mind your own business. Masungit na sagot naman itong si Blake. Parang tinatambol ang puso ko sa sobrang lakas ng kalabog. Narinig ko lang ang boss niya ay kung bakit nagkakaganito na ako. Feeling ko iaatakihin ako sa puso. Nandyan ba si Pangit? Narinig ko na naman na tanong nito sa kapatid niya. Natural, expected ko na ako ang pangit na tinutukoy nito. Kaya naman lalo kong inunudngod ang magazine sa pagmumukha ko. She's in her room. Why? Tanong ni Bianca. Halata sa boss nito ang pagkairita. Wala naman ako narinig na sagot buhat kay Blake. Maya-maya narinig ko na lang ang sunod-sunod na pagkatok sa pintuan ng kwarto ko. Sobrang nataranta ako at hindi ko alam ang gagawin. Tumawid ako ng upo at nagpanggap na bisibisihan sa binabasa ko. Maya-maya ay pumihit ang saradura ng pinto. Oh shucks, mukhang papasok siya. What to do? Pangit? Tawag nito sa akin. Nanigas ako sa pagkakaupo. Hindi ko alam kung paano ba ako magre-response. Kung aangilan ko ba ito, magiging mahinahon na kung kakausapin siya. Sa uli, mas pinili kong hindi na lang umimik. Nagbabasa ka ba? Sarkastikong tanong nito na hindi ko naman pinansin. Oo naman, hindi mo ba nakikita? Mataray na sagot ko. Wish ko lang hindi niya mahalata mga kamay ko na nanginginig na sa sobrang tense. Bakit? Yan na ba ang uso ngayon? Nangunot ang noo ko. Hindi ko naman nag-gets ang itinatanong nito. Anong pinagsasabi mo dyan? Iritadong tanong ko. Don't pretend that you're reading. Medyo asap nang sabi niya. At bakit naman? Is that really how you read? Backwards? The magazine you're holding is upside down. Sabi nito sabay smirk. Oh, automatic kung binigyan ko ng pansin ang babasahin. Buong akala ko niloloko lang ako nito pero totoo nga palang baliktad ang pagkakahawak ko sa magazine. Nakatuwad tuloy yung tao sa front cover. Hindi ako nagpahalata na sobrang napahiya ako. Isinarado ko ang magazine at inilapag sa tabi ko at saka pagalit na tumingin dito. Ano bang kailangan mo? Bakit nandito ka sa kwarto ko? Mataray na tanong ko. Wala. Sabi nito sabay hagis ng sa tansya ko, humigit kumulang 10 paper bags sa ibabaw ng kama ko. Ano naman ang mga ito? Nagtatakang tanong ko. Oh, kuya, nanggaling ka ba ng Paris? Bakit hindi mo ko sinama? At saka bakit si Ate Angeline lang may pasalubong? Nasaan ang sakin? Sunod-sunod na tanong ni Bianca. Hindi ko na malaya na sinundan pala nito ang kanyang kapatid at nakita nito ang paper bags ng mga mamahaling brand ng damit at sapatos sa higaan ko. Maya-maya may dinukot sa bulsa niya itong si Blake at pagkatapos ay iniabot sa kapatid. And what is this? Takang tanong nito kay Blake. Ibinuka pa ng husto ang palad para ipakita dito ang maliit na bagay na ibinigay nito. That's an Eiffel Tower. Can you see? Ang liit naman nito. At saka bakit ito lang? Bakit kay Ate Angeline ang dami? Daya naman ni kuya. Pagbumaktol, nasabi na sobrang disappointed sa ibinigay na pasalubong ng kapatid. Pumunta ka kaya sa walk-in closet mo. Pwede na tayo magtayo ng department store sa sobrang dami ng mga gamit mo doon. Seryosong sabi nito na parang baliwala lang sa kanya ang pagmamaktol ng nakababatang kapatid. At pagkatapos ay walang lingon-likod na lumabas na ito ng silid ko. Ate, mukhang love na love ka na ni kuya. Ang daming pinamili sa'yo.
Sabi ni Bianca. Kasalukuyan itong binubuklat isa-isa naman ng paper bags. Somehow, my heart seemed to be celebrating, hoping that at least, a little bit, Blake felt something in me. In fairness, magaling ang taste ni Kuya. Ang gaganda ng mga damit at sapatos. Humahangang sabi pa nito habang binubusisi isa-isa ang brand ng mga iyon. Binaran niya ako ng mga gamit. Ibig sabihin lang nun, naaalala niya ako kahit nasa malayo siya. Hindi ko maiwasang kiligin at hindi ko namalayan na tumitili na pala ako sa sobrang kakiligan. Hala? Ate, na paano ka? Gulat na tanong ni Bianca at hindi niya expect na maghihiyaw ako. Bigla akong nasapong aking bibig. Pati ako ay nagulat sa naging reaksyon ko. Hindi nila kailangan malaman sa bahay na ito na nagkakagusto na ako sa mayabang na iyon. At higit sa lahat, hindi kailangan malaman ni Blake ito. Dahil tsak aasarin lang niya ako. Blake's personal voice. Bakit mo parang napapansin ko na ilang araw na akong iniiwasan ni Pangit? Pag breakfast, lunch or dinner, na nandito ako sa bahay ay hindi siya sumasabay. Kapag magkakasalubong naman kami, umiiba siya ng daan. At ang nakakainis pa doon ay kung bakit lagi niyang kasama ang kabwisit kong pinsan na si Ryan. May namamagitan na kaya sa dalawang iyon? Ay, wapo sana talaga ang pinsan ko na yun eh. Sayang lang dahil ang pangit ng taste pagdating sa babae. Isama ko kayang gumimik minsan. Tingnan ko lang kung hindi siya magising sa katotohanan. Ano kayang masamang gayuma ang pinakain ni Angeline dito? Gandang-ganda kay Pangit eh. Ito naman si Pangit, feeling niya ang haba ng hair niya. Kung putulin ko kaya, asa? Ang arte-arte, hindi naman kagandahan. Dahil wala naman ako lakad ng buong araw kaya maghapon lang ako natulog. Now, it's past 11 o'clock in the evening and I still can't sleep. Sumakit lang ang mga mata ko sa kakatitig sa aking laptop. I thought of going downstairs to get something to eat. Bigla ako nakaramdam ng gutom. Natigilan ako nang may marinig akong kaluskos na nanggagaling sa kitchen. The lights were off, so it was dark. I walked slowly. I tried not to make any noise. Kinapaka pa akong switch ng ilaw. Alam ko naman kung saan iyon nakapwesto kaya nang mahagip ito ng aking kamay ay agad kong ini-on ang switch. Halos himatayin ako sa takot nang bumulaga sa akin si Angeline. Para itong isang patay gutom na nilalantakan na isang buong litsyong manok sa lamesa. She almost fell on her seat in surprise of seeing me. Ay grabe! Tinakot mo ako. Akala ko may nakapasok na magnanakaw sa loob ng bahay. Kumakain ka pala. Bakit hindi ka malang nagbubukas ng ilaw? Tanong ko. Lumakad ako papalapit sa direksyon nito. Okay lang, tapos na naman ako. Mahina ang boses na sagot nito. Nagmamadali itong niligpit ang kanyang pinagkainan. Uminom na isang basong tubig at pagkatapos ay nilagpasan lang ako ngunit bago pa ito makalayo ay nahagip ko na ang kanang braso nito para pigilan. Wait. Bakit? Are you avoiding me or something? Iritadong tanong ko. Hindi ko pa rin tinatanggal ang kamay ko sa braso nito. Hindi ah. Bakit mo naman nasabi yan? Maang na tanong nito. Liar. Maghapon ako nandito sa bahay. Breakfast, lunch, and dinner hindi ko sumasabay sa pagkain. Now it's late at night and you're like a thief in the kitchen. Nanaig mo pang patay gutom. Halos ubusin mo isang buong manok. Masama lang pakiramdam ko kaya hindi ako lumabas maghapon. Walang ganang sabi nito na iniiwas ang tingin sa akin. I don't think so. By the looks of you, you're doing okay naman. Ang lakas mo nga kumain. Ganyan ba ang masama ang pakiramdam? Why are you avoiding me? Hindi nga kita iniiwasan. Bakit bang kulit mo? Asar na sabi nito. Pilit itong kumakawala sa pagkakahawak ko at nagtagumpay naman siya dahil nabitawan ko ang braso nito. Then, bakit hindi ka makatingin ng diretso sa akin? Umatras ito nang lumapit ako sa kanya ngunit umabante pa rin ako kaya naman umatras ulit ito. Umiiwas ang tingin sa akin na panayang atras. Ako naman ay patuloy lang din sa pag-abante. Gusto ko kasing alamin kung bakit nagkakaganito siya. Nakakapagtaka lang. Dati naman na nakikipag-away pa ito sa akin. Wala naman ako maalalang nagawa kong masama sa kanya para magkaganito siya sa akin. Hanggang sa kakaatras niya ay hindi niya namalayan na wala na pala siyang aatrasan. Tumikit na ang likod nito sa pader kaya naman itinukod ko ang dalawa kong kamay dito. Na-corner ko na siya at wala na siyang malalabasan. Ngayon mo sabihin hindi mo ko iniiwasan. Why don't you say it right straight to my handsome face? Paghahamon ko dito, inangat ko ang baba nito buhat sa pagkakayo ko. Blake!
Tanging nasabi nito, may nagawa ba kung hindi mo nagustuhan? Galit ka ba sa akin? Sunod-sunod ang pag-iling nito. Ganun naman pala eh. Then why are you acting like you don't know me at all? Hindi ko inaalis sa mga mata ko rito. Gusto kong marinig ang sagot nito. I'm sorry. Mangiyak-iyak na sabi lang niya. Nabigla na lang ako na makita kong nag-uunahang nagbagsakan ang mga luha sa kanyang mga mata. Hindi ko inaasahan ito at hindi ko alam kung bakit siya nagkakaganoon. Ang gusto ko lang naman ay bumalik siya sa dati na makulit at lumalaban ng asaran sa akin. Dahan-dahan kong tinanggal ang mga kamay ko na nakatukod sa pader. Sinamantala niya iyon upang makatakas. Nagtatakbo ito palabas ng kusina na patuloy pa rin ang paghikbi. Ilang minuto na rin nakaalis si Angeline pero hanggang ngayon ay natitigilan pa rin ako. Napapaisip ako kung bakit siya biglang nagbago. Pero kahit anong gawin ko, hindi ko mahanap ang sagot sa mga tanong ko. Hindi ko na nagawang kumuha ng makakain. Biglang nawala ang gutom ko. Naisipan ko na lang na magpunta sa veranda. Mukhang hindi pa rin naman ako makakatulog. I tried to remember what happened to us these past few days. She behaved differently and I didn't want her like that. I felt so frustrated. I prefer the brave Angeline like she used before. Because when she's like that, I feel more comfortable. Hindi katulad ngayon na pinag-iisip niya ako. I don't like this. When someone's avoiding me as if I have a contagious disease. Oo, inaamin ko, minsan nagiging sobra na ako sa pagsasalita sa kanya pero hindi ko naman minamasama lahat ng sinasabi kong hindi maganda para rito. Natutuwa lang naman ako na lumalaban siya ng asaran sa akin. Ipinapakita niya ang totoong siya. Halos lahat ng babaeng nakilala ko kapag kaharap ako ay sobrang conscious at pa-demure. Siya ay natural lang at hindi kailangan magpanggap kung hindi niya ako gusto at ang mga ginagawa ko, sinasabi niya straight to the point. But now, she's driving me crazy. Third person over voice. Asar naman, bakit ba ayaw tumigil nitong luha ko? Marahas niya itong pinahid ng kanyang mga palad. Kundangan naman kasing hindi niya napigilang mapaiyak nang makaharap niya si Blake. Kanina habang nakatitig ito sa kanya, hindi lang nito alam kung gaano katinding parusa para sa kanya ang mga titig na iyon ng binata. Oo na, aaminin ko na. May gusto na ako sa'yo. Hindi ko alam kung kailan, paano, bakit at habang tumatagal ay mas lalo pang lumalalim ang pagtingin ko sa'yo. Pilit kitang iniiwasan dahil ayokong malaman mo dahil alam ko namang hindi ka magkakagusto sa isang pangit na kagaya ko. Ito ang mga katagang gusto niya sabihin dito kanina ngunit hindi niya nagawa dahil alam naman niyang mapapahiya lang siya. Gagawin lang katawa-tawa ng mayabang na Blake na iyon ang pagtatapat niya. Bakit ba kasi nangyari ito? Of all people, sa akin pa talaga? Hindi naman talaga ako makakaalis sa sumpa ng one-sided love affair? Sa huli ay padapa siyang sumubsob sa kanyang kama. Nagpapabalik-balik lang sa utak niya eksenang naganap sa kusina kanina at dahil doon at sa kabusugan ay hindi natuloy siya dalawin ng antok. O Ryan, ang aga-aga nangangapit bahay ka na. Katatapos lang mag-jogging nitong si Blake at pagkapasok ng bahay ay nabungaran ng mga mata niya ang pinsan na nakaupo sa sala at para bang may hinihintay. I'm here to fetch Angeline. Sagot naman ito sabay ngiti sa kanya. And where are you going? Hindi na niya talaga nagugustuhan ang madalas na pagbabonding ng dalawang ito. Sa farm namin sa Batangas, kuya. Farm? Batangas? Mukhang malayo-layong lalakbay ng dalawang ito ah. At ano naman ang gagawin niyo doon? Hindi siya nagpahalatang naiinis siya rito. Ginawa niyang kasuwalang ang pagtatanong. Angeline wants to see how our farmers harvest fruits and vegetables. Paliwanag ni Ryan. Ganun ba? Okay. Kibit-balikat na sinimulan na nitong lumakad at nilagpasan ng pinsan. Pag-akyat niya sa hagdan ay siya naman pagbaba nitong sa Angeline na nakasuot ng floral blouse at white na short. Wala na sana siyang balak na pansinin pa ito. Ang kaso ay naagaw ang atensyon niya sa suot nito na talaga namang hindi niya nagustuhan. Hey, what are you wearing? Asar na tanong niya. Granted, hindi maganda ang mukha nitong sa Angeline pero naman, napakakinis ng kutis nito. Matangkad at sexy, lalo pa ngayon naka-sleeveless at short lang ito. Lumalabas ang kaseksihan nito. Ang magandang hubog ng mga braso at legs nito ay talaga namang nakakaakit. Ha? Bakit? May masama ba sa damit ko?
Nagtatakang tiningnan ni Angeline ang kanyang sarili. Wala naman siyang napansing hindi kaaya-aya sa suot niya. Balik sa taas. Makapangyarihang utos nitong si Blake na seryoso ang muka at nakakunot pa ang noo. Ha? Bakit? Nabibiglang tanong ni Angeline. Hindi kita papayagan lumabas ng bahay na ganyan ang suot mo. Kaya umakyat sa kwarto mo at magpalit ka ng damit. Pagmamando niya. Bakit tatay ba kita? Parang utusan ako ng ganyan? Mataray na tanong ni Angeline. Sinikap niyang lumaban nang titigan din dito. Kagabi lang naisip niyang walang mangyayari kung iiwasan niya lalaking ito. Lalo lang nitong mapapansin na may gusto siya rito. Kaya imbis na umiwas sa ibabalik na lang niya ang dating trato niya rito bago pa nito madiskubring may gusto siya rito. Of course not. Mukha ba akong tatay mo? Itong baby face kong to? Let me remind you, nandito ka sa pamamahay ko cause you're my fake girlfriend. Yun ang papel mo dito. At huwag kang umasta na parang bisita ka. You need a shelter, and I gave you one. Sana naman gawin mo parte mo bilang girlfriend ko kung gusto mo pa magtagal dito. Aray, medyo harsh siyang magsalita ngayon pero may point naman siya. Matagal-tagal na rin pala ako naririto sa mansyon. Ang sabi ng isip ni Angeline. Hindi niya inaasahan na pagsasalitaan siya ni Blake ng ganoon. Padabog siyang umakyat ng hagdan kasunod naman si Blake na papunta naman sa kanyang silid. Bianca, let's go. Mga 15 minutes nang nakakaalis sila Angeline at talaga namang hindi mapakali itong si Blake. Nawan ba niya kung bakit parang may nagtutulak sa kanya na sundan ng mga ito? Ha? Where are we going, kuya? Natatarantang napasunod na lang si Bianca sa kanyang kapatid. Ang sarap-sarap ng panonood niya ng movie sa kanyang kwarto. Kung bakit ba bigla na lang itong pumasok at halos kalad ka rin na siyang palabas. Sa Batangas. Tipid na sagot ni Blake. Ano? Batangas? Takot naman kuya. Pwede bang magsapatos muna? Naguguluhang tanong nitong si Bianca. Kung makaaya naman kasi ang kapatid ay para bang sa labas ng village lang ang lakad nila. Hinayaan naman siya dito mag-utos sa isa sa mga kasambahay nila na ikuha siya ng sneakers at pagkatapos ay dumiretso na sila sa parking. Ryan! Tawag ni Blake sa pinsan. Naabutan niya itong may dalang basket at papalabas na ng rest house. Agad itong napatigil nang marinig ang pagtawag na iyon sa kanyang pangalan. Laking pagtataka nitong si Ryan kung bakit nandito ang kanyang pinsan. Kanina lang iniwanan niya ito sa mansyon. Hindi niya inaasahan na susunod pala ito sa kanila. Kuya, why are you here? Ayaw niya ipahalata dito ang pagkadisgusto sa pagsunod nito. Ang buong akala pa naman niya ay masusolon niya sa Angeline ngayong araw. Marami pa naman siyang plano para sa kanilang dalawa. Ha? Si Bianca kasi gustong makalanghap na sariwang hangin. Naawa naman ako sa pinsan mo na iyon. Pati utak pulyutad na. Kaya naman dinala ko dito. Mapilit eh. Gusto palang sumama sa inyo, hindi mo man lang inalok. May himig panunumbat na sabi niya. Gusto niya kasing konsensyahin ito. Gusto lang kasing masolo si Pangit. Kala naman niya magtatagumpay siya. Hindi ko sila tatanta ng dalawa. Kakasuya sila. Inis, nasabi ng utak ni Blake. Saan ang punta mo ngayon? Ang tanong pa niya rito na ang mga mata ay nakatuon sa dala nitong basket. Ibibigay ko ito kay Angeline para may lalagyan siya. Namimitas kasi siya ng kiat-kiat. Sagot naman ito na itinaas pa ng bahagya ang hawak. Ganun ba? Puntahan mo muna si Bianca sa loob. Kanina ka pa hinahanap. Parang may kailangan sa'yo. Utos niya rito. Okay, sige. Maagap na sagot nito kaya naman imbis na dumiretso ito sa farm ay pumasok ulit sa loob ng villa. Sinamantala naman itong si Blake ang pagkakataon para puntahan sa Angeline. Gusto niya makita kung anong ginagawa nito. Malayo pa ay natatanaw na niya ang dalaga na masayang pinagmamasdan ng mga halaman sa paligid. Nagawa niyang makalapit dito nang hindi nito namamalayan. Doon siya pumwesto sa likuran nito. Ang balak niya ay gulatin ang dalaga. Ay, palakang kalbo! Grabe ang gulat nito nang bigla na lang niyang kalabitin sa likod. Ang lakas ng tawa niya dahil talaga namang napalundag pa itong sa Angeline sa gulat. Sira, ulo kang halimaw ka. Bakit ka ba nanggugulat? Galit na singhal nito. Hindi nito napigilan na paghahampasin ng binata sa sobrang inis. You're so scared. Nakangising sabi ni Blake na lalo pang nang iinis. At sino ba naman ang hindi matatakot? Bigla ka nalang sumusulpot dyan sa likuran ko. Singhal niya sa makulit na lalaki. And what are you doing here? The last time I checked, nandun ka sa mansyon. Ang bilis mo namang nakasunod dito. Nag-teleport ka ba?
Sarkastikong tanong niya. Alam naman niya imposible mangyari ang ganungan pero nakapagtataka lang dahil ang bilis naman itong makarating. How I wish I had the power to do that, so that I can be wherever you are in an instant. Makahulog ang sabi nito. At bakit mo ba ako sinusundan? Sobrang naiinis siya rito. Pilit na nga niya itong iniiwasan kung bakit ba naman sunod ito ng sunod sa kanya. Lalo pa siya nagulat nang bigla na lang nitong ilapit ang mukha sa kanya. Because I miss you. Seryosong sagot nito. Hindi naman niya nagawang makakilos na para bang na-stock up na siya sa kanyang kinatatayuan. Ang mga titig nito ay nagpapahina ng husto sa mga tuhod niya. Ang mukha nitong 2 pulgada na lang ang layo sa mukha niya. Amoy na amoy niya ang mabangong hininga nito. Ang reaksyon niyang nakatulala lang habang nakatingin dito. Oh no, please lang, sabihin niyo, nananaginip lang ako, di ba? Hindi nangyayari ito. Napapikit na siya sa takot na baka pagdilat niya ay nandoon pa rin si Blake at hindi pa naginip ang lahat. Ewan ba niya, masyado siyang naaakit sa mapupula nitong labi. Sa huli ay mas nanaig ang kuryosidad. Dahan-dahang idinilat niya ang mga mata para mapagtantong hindi nga siya nananaginip. Anong ginagawa mo? Pilit siyang umiiwas dahil lalong lumalapit ang mukha nito sa kanya. I'm so scared. Malakas niya itong itinulak. Hindi niya alam kung saan siya nakakuha ng tapang para gawin iyon. Ginugood time mo ba ako? If this is your kind of joke, it's not funny, you know? Singhal niya. Sanikap niyang gawin pagalit ang tono ng boss niya kung bakit hindi ganoon ang lumabas. Nanginginig na boss ang namutawis sa kanyang bibig. Please lang makasama ka. I don't want him to know na sobrang affected ako sa ginagawa niya. So please, makasama kayo. Mahinang pakiusap niya sa bawat parte ng kanyang katawan. Sa pagkakataong ito ay kung bakit ba ayaw pumabor sa kagustuhan niyang mangyari. What if I'm serious and what I want to do now is to kiss you? Halos pabulong ng sabi nito na hindi naman nakaligtas sa pandinig ni Angeline at sa bawat salita nito ay parabang kuryenteng dumadaloy sa buo niyang pagkatao. Lalo siyang nanigas sa natatayuan. Napakaseryoso na mukha nito habang sinasabi ang mga katagang iyon at hindi niya napigilan ang mapalunok ng laway nang mapadako ang mga mata niya sa mapupula at maninipis nitong mga labi. Ayaw niya ipagkanulo siya ng kanyang sarili at bumigay ang kanyang katawan sa gustong mangyari ng kanyang kaharap. Kung paano ang mapupulang labi nito ay inaakit siya ng husto at nagdudulot iyon sa kanya ng matinding panghihina. Pwede ba tigilan mo na ako? Inis na sabi niya na mahimas-masan at makabalik sa tamang wisyo. Why? You're my girlfriend. Masama bang humili na isang halik sa'yo? Ayaw pa rin tumigil ni Blake. Ang gusto lang naman niyang malaman ay kung gaano kahaba ang pasensya ni Angeline pagdating sa kanya at kung totoong hindi man lang ba ito naakit sa kagwapuhan niya. Alam niya sa sarili niyang wala pa rin kupas ang lakas ng kanyang karisma pagdating sa mga babae at nati-challenge siya ng gusto kay Angeline dahil wala siyang makapang kahit na simpatya malang buhat dito. If that's what you want, and you're not afraid of my ugly face, then kiss me. Paghahamon niya. Sa pagkakataong ito, ginawa niyang maging matapang at hindi nagpatalo ng titigan dito. This is what he wants, then be it. Matapang na sabi ng subconscious niya. Napapagod na rin siya sa kakaiwas dito. Si Blake naman ay hindi nagpatinag. Naaakit na rin siyang halikan sa Angeline. Kung sa una ay biro lang pero ngayon ay gusto na niyang totohanin. Dahan-dahan niyang inilapit ang mukha niya sa mukha nito. Samantalang sa Angeline naman ay napapikit na lang at hinihintay na lang niya maglapat ang kanilang mga labi. Ate! Kuya! Sabay silang napalingon kina Ryan at Bianca na sobrang nagtataka ang mga mukha. Si Ryan ay medyo nangungunot pa ang noo. Nagpapahayag ng disgusto sa nakikita. What are you doing? Tanong ni Bianca. Napuwing sa Angeline. I'm just trying to help her. Glad you came. Ikaw nang umihip sa mata niya. Parang walang nangyari na sabi ni Blake. Hindi ba lang ito na alarma at nakatingin pa rin ng diretsyo kay Ryan. Si Angeline naman ay nakaramdam ng matinding panghihina. Pinilit niyang tumayo ng maayos kahit ang totoo noon ay parang nag-uumpugan na ang kanyang mga tuhod. Is that true, Angeline? May pagdududang tanong ni Ryan. Oo. Bigla kasi lumakas ang hangin kanina. Tamang-tama namang dumating si Blake so I ask for help. Pagsasinungaling niya rito. See? Nakangising sabi ni Blake sabay kibit balikat.
balik muna ako sa bila. Nagugutom ako. Paalam nito at nakapamulsa pang naglakad. Hindi na nilingon pa ang tatlo.